si Nobby at si Noni. Ito ay isinulat ni Kay Samonte. Sa isang nayon, nakatira ang batang si Nobby. Malayo sa syudad ang lugar nila. Madalas puro mga halaman at puno ang makikita rito. Malapit sa bahay nila, makikita ang puno ng nara. Tumutulong siya sa gawaing bahay at pati na rin sa gawaing bukid. May taniman kasi ng niyog ang tatay ni Nobby. Mabait na bata si Nobby, ngunit malungkot siya. Malayo kasi ang bahay ng mga kaibigan niya at madalas mag-isa lang siya. Isang araw, habang nasa taniman, may nakita si Nobby. Isang maliit na lalaki na may makulay na damit at may patulis na sombrero. Oh, si Noni Nuno! At ako'y nangangailangan ng tulong mo. Naliligaw ata ako. Ang sabi niya. Ipinaliwanag ni Noni Nuno na ilang araw na niyang hinahanap ang buto na kanyang binaon sa lupa. Maaari din ba ako humingi ng makakain? Ako'y napagod kakalakad sa inyong malaking lupain. Pakiusap niya kay Nobby. Siyempre, hindi nagdalawang isip si Nobby at tinulungan si Noni. Nay, may kaibigan akong kasama. Noni Nuno ang pangalan niya. Binigyan si Noni Nuno ng makakain pati ng inumin. Maraming salamat aking mga kaibigan. Hindi ko kayo malilimutan. Uuwi na, nakita ni Noni Nuno ang malaking puno ng nara. Hindi niya akalain na napakataas at napakalaki na ng butong kanyang itinanim. At simula noon, hindi na naging malungkot si Nobby dahil sa bago niyang kapitbahay at kaibigan. Walang iba kung hindi si Noni Nuno. At dyan nagtatapos ang kwentong si Nobby at si Noni.